Sa kasanayan ng Pilipinas, maraming bayani ang nakipaglaban gamit ang armas. Ngunit may isang bayani na piniling gamitin ang karunungan, panulat at tapang ng isip. Isang batang isinilang sa Calamba ang lumaki upang gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Siya si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Pepe, anak, saan ka na naman ang galing? Nanood po ko sa mga magsasaka sa bukid, inay. At ano naman ang nakita mo roon? Pagod na pagod sila, pero may kastilang sundalong pinapagalitan sila at sinisigawan. Hay, ganyan talaga ang buhay natin ngayon, anak. Bakit po nila ginagawa iyon? Hindi po ba sila tao rin katulad natin? Tao sila, oo. Ngunit ang kapangyarihan nila ay madalas ginagamit laban sa kanila. Napakalungkot naman po. Kaya kailangan mong umanawa, Pepe. Hindi sapat na makita mo lamang ang paghihirap. Dapat natutunan mo itong baguhin. Pero bata pa lang po ako, inay. Lahat ng dakilang pagbabago ay nagsisimula sa isang bata na marunong mangarap. Halika, maupo ka. Oras na ng pagbabasa. Ngayon na po ba agad, nay? Oo, ang isip ay parang halaman. Kung hindi dinidiligan ng kaalaman, nalalanta. Basahin mo ito. A, B, C. Mas malakas. A, B, C. Magaling. Inay, bakit gustong-gusto niyo po akong turuan? Dahil balang araw, ang talino mo ang magiging sandata mo. Sandata? Hindi po ba espada? Mas makapangyarihan pa sa espada ang isip ng taong marunong. Ano itong naririnig kong malalim na usapan? Itay, sabi ni inay, magiging sandata ko raw po ang isip ko. Tama ang inay mo. Ang lupa ay maaring agawin, ang kayamanan ay maaring mawala. Pero ang karunungan ng isip mo ay walang sinumang makakakuha. Kung ganun po, mag-aaral ako ng mabuti. Hindi lang mabuti, Pepe. Kundi may layunin. Anong layunin po? Ang mahalin ang Diyos at ang pamilya. At higit sa lahat, ang bayan. Pangako po, inay, itay, hindi ko po sasayangin ang mga itinuro niyo sa akin. Sa murang edad pa lamang, nahubog na ang puso at isip ni Pepe sa loob ng kanilang tahanan sa Calamba. Tagalog ang wikang kanyang ginagamit kasama ang pamilya at dito niya unang natutunan ang pagbasa, paggalang at malasakit sa kapwa. Ang kanyang ina, si Teodora Alonso, ang nagsilbing unang guro na humubog sa kanyang pagkatao. Rapido, bilisan nyo ang trabaho. Senyor, pagod na po kami. Tahimik, trabaho. Bakit sila ganun kalupit? Inay, Ano yun, anak? bakit po may mga taong inaakil? Dahil may mga taong inaakalang sila lang ang may karapatang humumuli. May magagawa po ba ako? Sa ngayon, matuto ka kapag sapat na ang iyong nalalaman, maintindihan mo kung paano lumaban ng tama. Hindi po ba ako lalaban gamit ang suntok? Hindi yan ang kailangan ng bayan. Kung hindi po, Katotohanan. Buenos días, alumnos. Buenos días, maestro. Hoy, veremos when entre ustedes ang tunay na masipag. May katanungan ako sa iyo. What is the meaning of diligence? Diligence means working hard even when no one is watching. How did you learn that? From my mother, maestro. Very impressive. Maestro, lagi na lang si Jose. Because Jose chooses to study while others choose to complain. Hindi ko po nais maging pinakamagaling lamang. Then what do you desire? I want to understand many things,
because I feel our country needs people who understand. For a young boy, your thoughts are older than your years. Sabi niyan, nagsimulang mapansin ang pambihirang talino ni Rizal. Sa ilalim ng sistemang kolonyal, Spanish ang wikang gamit sa paaralan. Dito nahasa ang kanyang disiplina, memorya at kakayahang magsuri. Pepe, bakit hindi ka sumasama sa ibang bata? Itay, gusto ko pong marami pang matutunan. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, pero mas napapagod akong makita ang ating bayan na walang pagbabago. Mukhang malayo ang mararating mo, anak. Itay, naniniwala po ba kayong may magagawa ang isang ordinaryong tao? Oo, Paano po? kapag ang ordinaryong tao ay may pambihirang pagmamahal sa bayan. Habang lumalaki si Pepe, lalong tumitibay ang kanyang hangarin na gamitin ang karunungan para sa bayan. Mula binyan, nagpatuloy siya sa mas mataas na pag-aaral sa Maynila at kalaunan ay sa Europea. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, lumawak ang kanyang kaalaman sa Spanish, English at marami pang wika. Mr. Rizal, your papers are once again excellent. Thank you, Professor. You have talent in medicine, literature, and philosophy. Why exhaust yourself in too many fields? Because my country suffered in too many ways. Interesting answer. A sick nation needs not only a doctor of the body, but also a doctor of the mind. Seth, there you are. You missed lunch again. Books have become my lunch. And ideas are your dinner? If that's what it takes. Sometimes I wonder, Seth, why do you push yourself harder than everyone else? Because every day I spend learning here is a day I prepare myself for the Philippines. You speak as though all this studying is war. It is war. Only my battlefield is ignorance. You truly never left your country, even if you are miles away. A Filipino who forgets his people is not educated, only decorated. Seth, it's almost dawn. You have not slept. Sleep avoids me when memories return. What memories? The farmers in Calamba, the student math because they were envious, the mothers crying because justice was sold only to Spaniard. You still carry all of that? How can I not? So what are you writing? Not merely a story. Then what? A want that every Filipino must see. Jose, For too long, our people have been silenced because they do not see the full extent of their chains. and this will show them? No limitang here. So what does it mean? Touch me not. A disease hidden under fine clothing, much like our society. Jose, this can anger powerful men. Then, let powerful men be angered by truth. Noong 1887, inilathala ni Rizal ang No Limitang Hire, isang nobelang tumiligsa sa pang-aabuso ng mga prayle at katiwalian sa pamahalaan. Jose, news from the Philippines. What is it? Novel is being condemned. Some call you filibustero, a rebel. I expected no less. Are you afraid? Afraid? Yes. But fear is not enough reason to stop. Then what? Now, I write again. Again? The first book opens sleeping eyes. The second must disturb sleeping soul. And what shall this one be called? El filibusterismo. Another dangerous title.
Sometimes danger is only language tyrants understand. Jose! Leonor! Every time I receive your letters, I feel that distance becomes smaller. And every time I write to you, I feel less alone. Europe has changed you. Has it? Yes. Your words become deeper but sadder. Because every achievement feel incomplete when I cannot share it with you. Yes, you still know how to speak sweetly. No, Leonor, this is not sweetness. This is honesty. Will you really come back? I will. For my family, for my country, and for you. Promise? Si Leonor Rivera ang pinakamatinding pag-ibig ni Rizal. Sa loob ng 8 taon, nagpalitan sila ng liham habang nasa Europea si Rizal. Ngunit dahil sa pagtutol ng pamilya at mga pangyayari, hindi sila nagkatuluyan. Maraming historiador ang nininiwalang siya ang naging inspirasyon ni Maria Clara. Jose, what happened? Leonor, Smeret, I'm sorry. So, even love can be taken by time. Jose. No revolution is louder than the silence of a broken heart. Noong 1872, bumalik si Rizal sa Pilipinas. Dahil nais niya na mapayapang reforma, itinatag niya ang samahang La Liga Filipina upang pag-isahin ang mga Pilipino at ipaglaban ang edukasyon, katarungan at pantay na karapatan. I may be only one man, but one man who loves his country can begin a movement no empire can silence. The pen can wound tyranny deeper than any blade. Ipunin mo lahat ng gwardiya. May inuutos sa atin ang miral. Vamos, Guardia Civil! Jose Rizal, sa utos ng pamalaang Kastila, ikaw ay inaresto. Ano ang aking kasalanan? Ikaw ay nag-uudyok ng pag-aalsa sa pamamagitan ng iyong sinulat. Katotohanan lamang ang aking isinulat. Manahimik! Ikaw ay papatapon sa dapitan. Tatlong araw matapos ang pagtatag ng La Liga Filipina, agad siyang inaresto at ipinatapon sa Dapitan, Mindanao. Noong ipinatapon si Rizal sa Dapitan noong 1872, hindi siya tumigil sa paglilingkod. Nagtayo siya ng paaralan, gumamot ng may sakit at tumulong sa komunidad. Ang dapat sana'y parusa ay ginawa niyang pagkakataon upang magsilbi. Dr. Jose Rizal, will you teach us reading today? Yes, and not only reading. What else, sir? How to think. Is thinking different from reading? Very different. Many can read words, but few can read injustice. Can children change the country too? Of course. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
Dr. Rizal, masakit po ang mata ko. Sir, bakit hindi po kayo sumusuko? Because loving one's country is not a season, it is a lifetime. Pagkaraan ng 4 na taon sa dapitan, pinayagan si Rizal na maglingkod bilang doktor sa Cuba. Ngunit habang siya'y nasa biyahe, sumiklab ang himagsikang Pilipino. Pinagbintangan siyang may kinalaman dito, kaya siya'y ibinalik sa Maynila at ikinulong sa Fort Santiago. Anak, inay, huwag po kayong malungkot. Hindi ka ba natatakot? Ngunit, mas mahal ko ang Pilipinas kaysa sa aking sarili. Sa gabi, bago siya barilin, isinulat niya ang kanyang huling tula na pinamagatang Mi ultimo adios, bayan kong minamahal, ibinibigay ko ang aking buhay ng buong puso. Kung ang aking dugo ang magiging binhi ng kalayaan, ito iaalay ko ng walang pag-aalinlangan. Disyembre 30, 1896 sa Bagong Bayan, hinarap ni Jose Rizal ang kamatayan ng buong tapang. There are battles won by swords, but there are revolutions started by words. Consumatum est. At hanggang ngayon, ang kanyang buhay ay patuloy na nagtuturo Na ang karunungan ay dapat gamitin sa kabutihan. Na ang pamilya ang unang bumuhubog sa pagkatao. na ang edukasyon ay daan sa pag-unlad. Na kahit ang pag-ibig ay may sakripisyo. Na ang katotohanan ay dapat isulat. Na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At walang kapangyarihan ang makapipigil sa diwang makabayan. Mabuhay si Rizal! Mabuhay!